Sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nakapaloob sa ikawalong linggo pagkaraan ng Pentecoste. Ang bawat paghakbang ng paa at pagbumas ng mga bibig sa ngalan ng katotohanan ng isang propeta ay nagbubunsod ng paghumay sa kanilang lipunan. Ito ang karanasan ni Juan Bautista sa pag-alaala ng Ebanghelyo sa kanyang buhay at kamatayan sa kamay ni Herodes. Magandang tingnan natin ito bilang inspirasyon sa ating pagiging Kristiyano na ang bawat isa ay may tungkuling magpahayag ng katotohanan tulad ng isang propeta habang buhay, lalo higit sa ating kasalukuyang panahon na puno ng kasinungalingan at panlilinlang sa tunay ng hulugan ng paglagi natin dito sa mundo. Magandang paalala rin ito sa bawat isa na panindigan sa ngalan ng katotohanan at kalinisan ng buhay, patungong buhay na walang hanggan. Ating din pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Delphine Manalo Jr., Rachel May Pastrana, Sherwin Labosta, Carla May Morales, Bayalin Medina, Shay Andre Leal, Yen Andre Leal, Christian Prias, Kate Adrian Rienzales, Melinda Falcan, Artemio Rienzales, at Rochelle Candelaria, at ang pagpapasalamat sa biyayang natanggap ni Roel Iturralde and family. Tatayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa tangaring ay nababatiin mo, at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo ang mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo, at marapat na pumuri sa iyong manalabangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan niyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napapaloob ang buong kautusan at ang mga katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan po natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami magpisa sa iyo, Diyos na mapangyarihan sa lahat ng masang pagkakasa, na kami nagkasala sa aming nalisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa, sa kaligtaan namin gawin, at ibig sarili namin kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo,
May panalangin sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Tawag kayo mapangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, patubayan sa buhay na wala hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahirapan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo din. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan na tulad ng ganaraw. Loobin mo nawa kami, O Diyos, na iyong banal na Espiritu upang siyang maging gabay namin at kalakasan ng aming puso at isip. Upang sa gayon ay pagharian mo kami ng iyong pag-ibig at kapayapaan upang ang aming puso ay mapuspos ng iyong kabanalan, hindi sa kasamaan, dami at galit. At hindi, O Panginoon, namin din isama sa aming mga panalangin ang mga kapatid namin magdiriwang ng kanilang garawan. Lalo na si Delphine Manalo Jr., Rachel Mi Pastrana, Sherwin Lapusta, Carla Mi Morales, Bialin Medina, si Andrea Lial, Kian Andre Lial, Christian Frias, Adrian Ranzares, Melinda Falcan, Artemio Ranzares at Rochelle Candelaria. Nawa o Panginoong Diyos ay patuloy mo nawa silang pagpalait at gabayan o Diyos at puspusin na inyong mga biyaya upang sa araw-araw Panginoon mapuspos ng inagalakan, kalakasan at kasaganaan. Hanggang dinupain namin din yung pinadalangin ng aming kapatid na may karamdaman, lalo na sina Maylin Villafinito, Erickson Fidelino, Rodi Saludis,
Narcisa Furias, Eduardo Manalo at Wilma Ferrer. Nawa o Panginoon ay palakasin at pagalingin mo po sila, O Diyos, upang sa iyo, O Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan at matuloy ng mga paglingkod. Hindi, Panginoon, aming dalangin sa aming kapatid na sa magabilang buhay na, lalo na si Alberto Perlas. Nawa, O Diyos, ay ipagkaloob mo sa kanya ang kapahingahan walang hanggan. At ang aming din pasalamat, lalong higit ang iyong anak na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang kanilang tinanggap, lalo na kay Roel Ituraldi at ang kanyang buong pamilya. Nawa, O Diyos, sa kanyang pagpasalamat ay maging kalugod-lugod sa iyo at patuloy mong kususin ang iyong mga pagpapalat biyaya. At yun din, O Panginoon, aming din dinadalangin na may pagpapasalamat, lalo higit na yung mga anak na naglilingkod sa iyo at iyong simbahan, ang sikan sa limang sponsors. Nawa, O Diyos, ay pagpalain mo sila at patuloy mong gabayan upang may kalakasan, kagalahan at kasaganaan na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay dalangin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Dadaan sa mga suliranin at pagsubok ang mga propetang isinugo ng Diyos sa mga tao tulad ni Amos. Ngunit hindi dapat manaig ang takot sa bawat propetang kanyang tinawag sapagkat nariyan ng Diyos upang lumabay sa ating pagpapahayag. Ating pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang ipinakita sa akin ni Yahweh. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginagamitan ng panghulog. Nakita kong may hawak siyang panghulog. Tinanong niya ako, Amos, ano ang nakikita mo? Isang panghulog po, tugon ko. At sinabi niya, sa pamamagitan nito, ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayan. Hindi na magbabago pa ang isip ko tungkol sa pagpaparusa sa kanila. Mawawasak ang mga lugar na pinupuntahan ng mga inapo niya isa upang sumamba. Mawawasak din ang mga banal na dako sa Israel. Pupuksain ko ang sambayanan ni Haring Jeroboam. Si Amaseyas ay saserdote ng Betel. Ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos. Aniya. Dahil sa kakasalita niya, nagugulo ang bayan. Sinasabi niya kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhin bihag sa ibang lupain ng mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amaseyas si Amos. Bulaan kang propeta. Magbalik ka sa Juda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong ibos. Ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Panginoon.
inilubos sa mundo, karapat-dapat na purihin at pasalamatan ng Diyos sa paggabay, pagtanggol at pangangalaga sa kanila habang ginagawa nila ang tungkulin iniatas sa kanila. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha sa libutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng minamahal na anak. Pinabos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala at isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay. Ayon sa kanyang panukala at kalooban, nangyari ito nang kami hirangin niya noon. Panguna kami mga unang umasa kay Kristo. Sa lalong itinakila niya, kayo ba'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak ng paghahirang sa inyo. Ang Espiritu ng katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ng lubos ang kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Panginoon.